Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pang lahat. Good morning! Good morning, church! Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon at muli tayo po ay nagsama-sama upang madagdagan na naman ang karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan, mga kapatid. No? Isang maulang umaga at muli sana po lahat po ay naka-tune in na para matuto sa ating programa, mga kapatid. No? Keep sharing the link and be a blessing to your loved ones. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc. Good morning. Hello, good morning. Amen. Maulan, mabagyo, masayang umaga po sa inyong lahat. Yun. At salamat sa Panginoon dahil okay naman po kami dito. Yan. So far dito sa Apobay. So far, so good. Oo. Nawa ay kayo din, do yung iba alam namin na may mga baha sa inyo. Oo. At basta ingat lang po kayo at patuloy na tumawag sa Panginoon na kayo ay iligtas kung ano man mga banta ng bagyong yan. Yan, tama. Binabati ko ang mga taga-North, South,
east. and west corners ng ating simbahan. Hello! Kayong lahat dyan. At syempre, binabati ko agad ang may birthday ngayon. Sino? Classmate mo. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Happy birthday kay Sir Vince Aldrin Yu. Yan. AKA Bobby. Ang bira. Vince, happy birthday, Vince, ha? Yan. Yan. Salamat at naghahanda na para sa birthday mo. Talagang busy ang mga tao para sa birthday niya ngayon, eh. Tsaka pagpatak pa lang ng alas 12 kagabi. Oo, sinalubong na talaga Oo, naman. sinalubog na ng bagyo. Oo, salamat po sa Panginoon. Oo. Anyway, Ayan. maraming salamat at tungkol po sa ating dahil yung inyong mga area. Ay, oo. Nag-aagawan na kayo ngayon. Pero meron akong plano. Nako, yan ang sinasabi ko. Meron daw plano si Doc. Gagawin natin 1,000. Oy! So, Yes, sinasabi ko. additional 200. 200 pesos, mga kapatid. I-count yung kahapon hanggang ngayon. Yan. Oo. Para parehas. Wala na yun. Disqualified na yun. Disqualified na yun. Hindi. Kung nanalo siya, baka manalo pa rin kasi. Hindi pa ipag-aanohin eh. Ito total eh. Ito total. Oo, ito total. Yun naman ang usapan nun. Shout out kay Pastor Jeder. Hello po, Sir Jeder. Oo. Nagdadatingan na po ang mga pastor. Ay, ganun talaga kasi birthday ni Sir Aldrin eh. Oo, ang bigat. Oo. Ang bigat. Ganyan ang birthday ni Sir Aldrin ngayon. Darating sila Pastor Bernard, sila Pastor Louis, sila Pastor RJ. Andito na pa sa Pastor RJ eh. Yung daw yung preacher Marlon Dizo. Oo, darating din yung mga Kukunin yan. na, akala number 2 sila. Baka, kung dadagdagan nyo pa. Yan. Kasi nandito na si Barbie Flores. Yun. So, ang mangyayari, ma'am, ay yung total nila last time plus yung total nila ngayon. Oo. Dapat mataas pa rin sila. So, bukas, So, dapat ma-maintain, ibig sabihin. Oo, maintain yun. Hindi dahil isang lang. Nanalo lang, yun Kasi na ang yun. usapan dito, linggo eh. Linggo, buong linggo eh. Oo. Oo. So, So, dapat, kunyari, kasi last time, Doc Julie, ang Makati Central ang nangunguna eh. oo. Oo. Sa pagkakaalam ko, ma'am, ay 18 sila nung araw na yon. So, And- dapat mas, kumbaga, 18 plus yung ngayon. Oo. Yan. Pero kunyari, ma'am, hindi sila nanalo ngayon, paano yon? Hintay sila. Wala. Mag-meeting kayo. Ba't nangyari? Bakit nagkakaroon na gano'n, Maria? Hindi, doon nga maano yung unity. Oo, unity nga, araw-araw. Oo. Hindi Kumbaga yung- hanggang bukas pa to. Oo. Kasi 1,000 to mga kapatid eh. Ako, Baka, hindi na nga. Kung sino na yung pinakamarami, siya na yung makakuha ng 1,000. Saan na? Wala na yun. Bakit ganun? Ipagtototal nga. Kung mas mataas pa rin kayo ngayon, yon makukuha ninyo. ang makukuha nyo kung mataas kayo ngayon, Alam ko naman ang 1,000. Makati Central, masugid natin to. Oo, Hindi nga. 1,000 nga lang, 1,000 lahat total. Teka muna, wag na natin pansinin yan. Nagluluto eh. Nagluluto. Tama yung Paliliwanagin lang natin again para po sa mga papremyo po natin, okay? Paramihan po hanggang bukas. Accumulation. Kunyari, nag-start tayo nung Tuesday. Ang pinakamataas nung Tuesday ay Makati Central. Okay. So ngayon, sabi ni Doc Julie, sabi niya, gagawin niya ng 1,000, okay? Ngayon, dapat mas i-add yung makukuha ngayon. Yon, i-add ngayon i-add. So kunyari, ang Makati Central ngayon ay maging 20.
So, ilan na yon? 38 na po sila. Oh. Yan. Kaya, So, bukas, kunyari, walang nanood bukas sa Makati Central, ay talo. Talo talaga. Oo, kasi accumulation pwedeng eh. manalo ang ano. Pwedeng manalo yung pumapangalawa or pumapangatlo. Yung si Dito. Basta babawi. Kasi nga, dapat Oo. consistent na nanonood. Paano natin malalaman yung unity? Yon. So, ibig sabihin, for the whole week, ay ito total. Yan. Kung ilan talaga silang nanonood, araw-araw dito sa ating nagagalit programa. na ang South Border. Ayan na. Naglalabasan na. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. So again, ang i-comment po ninyo, uulitin ko po, hindi lamang po yung area. Dapat may nakalagay na hashtag IP tapos yung area po ninyo. Yun. Malinaw na instruction yun, Doc Julie. Oo, pag walang IP, Hindi pwede. disqualified. Ano po yun? Yung- Hindi ika-count. Hindi counted. Oh, hindi counted. Basta dapat magko-comment Magko-comment po dito sa ating comment section box. Yan. Okay, tapos ibibigay po namin yung tumataginting na 1,000 pesos sa Sunday. Yun, Para sa inyong transportation Oo. allowance. Saktong-sakto, mga kapatid. Last Sunday of the month. Kinakailangan talaga ng mga area yan. Baka pambili Oo. ng ano. Oo, kaya i-comment nyo lamang po, mga kapatid. No? Comment lang dyan sa ating comment section box. Saka, Okay? Again, kaya kasama ang mga ginagawa mission, natin- Kaya ginagawa natin to dahil May pa hinihit natin- tayong goal. Oo, hindi pa natin na-hit ang 200 first-time visitor. Okay. So like As for of example, this. kami last time ay 12. Oh. So, pag i-add yun, kung sino man kami ngayon, i-add pa rin yan hanggang bukas kung sinong mananalo. At ang pinakamarami na nanood for the whole week ng IP ay siyang mananalo ng 1,000 pesos na para sa transpo nila. Yun. Akalain yun. Additional yan. Additional yan sa attendance po natin. Yun. Friday. Friday nga. Friday nga. Hanggang ngayon. Sabi ko, huwag mo na sagutin. Okay. Mauubos Ade, ang oras yung natin. ngayon ay hanggang matapos. Yan. Wag na kayo, ito wag kayong mag-hashtag sa Baptist Lunch ng IP. Iba po yun. Hindi ka-count yun. Hindi ka-count yun. Hindi na po. Kasi nangyayari yan dati, Doc Julie. Oo, tsaka- Baptist Lunch na, nag-IP hashtag pa Akala nila rin. nabibilang pa natin. Hindi. Kamukha niya ng Rapi Giray. Dahil wala siyang IP, pinalitan. Yon, Oh, yon. IP, At least nanonood siya. nanonood Hindi po. porke naka-type na, Yan. aalis na. Oh, so again mga kapatid, hashtag IP tapos yung area po ninyo. Yun. Saka, nandito na si Doc Eugene. Baka Ayan. dagdagan pa yan. Yan ang sinasabi ko. Hindi Baka ko... dalawang jeep na yan. Dalawang jeep na to. Oo. Oo. Si Doc Lani, isang jeep lang yon. Oo. Wala pa yung yung... Makati Central. Makati Central. Ayan. So isang beses lang po mga kapatid, sapat na po isang beses at makakount na po yon. Ayan. Meron naman tayong mga technical team na talagang bumibilang po niyan. Nang walang bias. Hindi, baka ang akala nila, dahil umaakyat, hindi na mabilang. Oo. Kaya, sige. Pwede rin naman. Oo. Pwede rin. Magandang technique din naman yon. Oo. At least ay kita namin kayo na hanggang dulo nag-tune in kayo. Yun ang kagandahan nun. Alright? So again hindi biro ito mga kapatid. Talagang 1,000 is 1,000. Oo, hindi tayo Bakit kaya ang Central South walang Oo nga pumapasok? Oo. Siguro, kaya na namin. Siguro. Oo, kaya. Siguro pwede na. Kahit walang jeep. Pero, nako mga kapatid, mahalaga yan. Lalo na last Sunday.
kinakailangan talaga natin yan. Okay? So again ha, accumulation po ito. So hanggang bukas ay talagang tuloy-tuloy po ang ating papremyo po na ito. So, Nandito na si Terdy. ayan, oo. Si Sir RG Landicho, nanonood na po sila. Si Ma'am Judith Espanyol, nandun daw sila, ma'am. O, mga grupo mo to, ma'am. Okay. Oo. Baka makahabol tayo. Oo. Again ha, mga kapatid, lagay nyo lang IP tapos Central, IP tapos yung grupo ninyo. Ayan. Okay? Mga kapatid, para at least ay marami po tayong mapag-usapan ngayong umaga pong Si ito. Doc Lani, Si Doc Lani nanonood na, oo. class contender. Area mo muna, Doc Lani, ha? Oo, huwag Sayang yung makakalimutan. magbigay ka ng Southeast ka ba? Yun, oo. Uy, madami na ako nakikita mga Central East dito ngayon na nag-ano. Yan, sige. Tiga, hahabulin natin yung Makati Central. Yan. Hahabulin natin yung Makati Central na kasalukuyang busy ngayon. Saka brown out daw dun eh. Brown out sa Makati. Patay tayo dyan. Oo. Sabi ko sa inyo, pag nag-brown out talaga, ang bilang nagkakaiba na agad yan. Parang Wag lang magdilim, mga kapatid. Pag nagdilim, sinasabi ko sa inyo, baliktad ang mundo niyan. talagang Basta kami, pangalawa kami, ha? pinanindigan na ng West Bank, ng Western Union. Okay lang. Okay lang. Oo. Malalapit kasi sila, mami. Oo. Siguro kaya hindi na kinakailangan. Sabi nga, hindi sila after ng promo. Yes, oo. Oo. Hindi yung pagiging loyal or Yan. faithful sa... Naku, 1,000 rin to, mga kapatid. Grabe, maganda tong ano na to. Pa-premyo na to. Nawala ang Diso. Nasaan na yung San Carlos Mission? Oo nga. Pumapangatlo pa naman kayo, San Carlos. Oo. Sayang. Oo. Kung ma-accumulate yung ngayon hanggang bukas, baka manalo kayo. Oo. Kaya lang, Si Ma'am Stephanie Cuarteros nanonood po. ano yan, Southeast yan. Southeast po to. Oo. Ay, hindi, sa yata ito, sa inyo. Sa amin ba? Saan ka ba? Saan ba nakalagay? Ay, nakalagay lang nanonood. Ayan o. Central South sa inyo. sa inyo. Panalo na kami. Central South. Ayan. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo. Tawagin na po natin ang ating tagapagsalita ngayong umaga pong ito. Let's all welcome ang ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Ayan, good morning po. Ayan. Southeast ito, Southeast. Patindi ah. Kaya sabi po ni Abraham dito, Abraham James, shoutout po sa inyo, Doc Julie. God bless po dyan sa church. Good morning po, Pastor Hill. Yan. Uy, may East family na. IP East family, ma'am. Ayan, meron po. Si Abraham. Oo, nag-iisang representative po na East. Si Louie, saan ito? Ay, hindi ko po alam. Ay, hindi ko po alam kung saan po ito. Doc Julie, bati ka muna sa mga live viewers natin. Ay, Doc Eugene. Maulang umaga po sa inyo pong lahat. At sana ay lahat tayo, lalo na yung lahat ng ating mga kapatiran ay nasa ligtas na lugar po. Yun, tama. Yan, oo, kasi talagang marami pong mga binabaha ngayon. Okay, so again, keep tagging your friends and also yung area po ninyo at mag-participate po kayo doon sa ating papremyo. Okay? South Central pala si South Central po. South Central. Wala, ano na yun? Sa inyo na po. Opo. Sa inyo na po siya. Yan. Alright, sige po. Mga kapatid, maraming salamat po sa Panginoon at muli nakapiling po natin si Doc Julie, si Doc Eugene para po mag-discuss po nung lagi po nating nire-remind po dito, napakagandang topic po patungkol po sa breast cancer.
Ayan. So, keep tuning in. Kung alam po ninyo na meron po kayong mga kaibigan na alam nyong nangangailangan ng ganitong klaseng programa or ganitong topic, ay itag nyo lamang po sila para maging blessing po tayo sa kanila. Alright? Sige po, Doc Eugene. Dito na po tayo sa naudlot nating topic patungkol po dun sa mga diagnostic exams para po sa breast cancer. Ayan. Yun. Yan. Ha? Wala na. Stages na po ito. Ito. Okay. Layo pa pala. Ito po. Ayan. Ito po. Yeah. Magandang umaga po ulit sa inyong pong lahat. At kung matatandaan niyo po, if I remember it right, sa breast cancer stages na po tayo. Expanded breast cancer staging guidelines. Hindi lamang po kasi malalaman natin kung gaano na kumalat ba, malaki ang bukol, kung meron po kayong bukol sa breast, kundi kailangan po natin malaman yung HER2 status, yung human epithermal receptor gene. Are cancer cells making too much of the HER2 protein? Ito ay isang protein. Meron po tayong HER2 protein. Pero bakit kailangan po nito? Kasi mamaya di-discuss po natin. Parang na-discuss na kasi. Oncotype diagnose score. If the cancer is estrogen receptor positive, HER2 negative, and there is no cancer in the lymph nodes. Ganito po nila ini-stage po. Kung ikaw ay hormone receptor positive, kasi yung hormones ng babae, estrogen and progesterone. Dapat alamin po nila kung ikaw ay positive or negative doon sa receptor or hormone. Kaya tinawag na hormone dahil sa estrogen and progesterone receptor. Pag HER2 negative, ito po ay meron tayong HER2, pero pag sinabing positive ay marami po siya. And there is no cancer in the lymph nodes. Ibig sabihin, hindi pa kumalat sa lymph node. Okay? So this is the diagnostic score pag binigay po yung diagnosis po sa inyo. Okay? Sana makuha nyo yung ibig kong sabihin. Itong HER2 status or yung human epidermal growth factor receptor, if it doesn't work properly, di ba sabi ko lahat tayo ay meron. Kung hindi siya nagtatrabaho properly, it can make breast cancer develop. So, ibig sabihin, lahat tayo ay meron nito. Kami, lalo na sa mga babae. Pero lahat tayo meron nito kasi hindi lang naman sa breast cancer ang magbibigay ng HER2 positive. Pwede rin sa ovary, sa colon, sa lung, sa bones. So, ito, particularly po sa breast, kung hindi nagtatrabaho ng maayos, breast cancer develop. Okay? Your pathology report will say whether the breast cancer is HER2 positive or HER2 negative. Meron po tayong kapatiran na nagpa-examine ng po dito. Ang ini-examine po dito ay yung tissue o yung laman o yung specimen na kinuha mismo doon sa bukol. So, idadalhin po nila nito sa laboratory para malaman kung siya ay estrogen or progesterone positive at yung HER2 positive. Kailangan definitely na ibibigay sa laboratory result, ikaw ay positive sa estrogen receptor, positive ka sa progesterone receptor, at positive ka sa HER2. Ibig sabihin, marami kang HER2. So,
dito sa dalawa, positive ito. Pag sinabing positive, masyadong marami yung human epithermal growth receptor 2 mo. Sana maintindihan niyo po. Kaya paulit-ulit kong sinasabi po nito kasi kung sakaling meron po kayong, wag naman sana, may mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, na meron po nito, ay hindi kayo magtataka. Binigay ko na nga yung kinuhanan na nga ako ng laman. Meron ng result sa histopath, sinabi niya nuclear stage 2. Itong laboratory exam na ito ay iba naman. Kasi po, bakit kailangan gawin po ito? Kasi dito po magdidepend kung anong ibibigay na antibody or anti-cancer na ibibigay sa iyo. Kasi ang target, ito na yon para maintindihan niyo po. Ang tinatarget po nila ay yung hormone receptor at saka yung HER2. Kailangang mapigilan po nito para hindi po lumaki yung tumor na meron ka. Hindi lang lumaki, hindi rin siya kumalat. So, ay kailangan, kaya tinawag na target. Yun ang tinatarget nung ibibigay sa iyo ng gamot. Yung chemotherapy at radiation, ay pinapatay na mismo yung cancer cells. Pero dito, pinipigil niya yung pagdami kasi pag HER2 positive ka, mas mabilis dumami yung cancer cells mo. Ulitin ko, yung chemotherapy at radiation ay pinapatay mismo yung cancer cells. Pero yung estrogen, progesterone receptor at saka HER2, ang tinatarget po ay mapigilan silang dumami. Kasi pag dumami yon, ay sila yung tumutulong para dumami yung cancer cell. So, hindi yung cancer mismo ang tinatarget po nito. Yung tumutulong, yung kumbaga, politiko, yung kanyang fans o yung kanyang followers ang pinipigil natin. Di ba? So, ma'am, pwedeng combination? Meron po kasing positive sa receptor, ay sa hormones, pero negative siya sa HER2. Meron ding negative sa lahat. Kaya may tinatawag na triple negative breast cancer. Ibig sabihin, negative siya sa hormone, negative sa HER2. So, pero kaya tinawag na triple kasi estrogen, progesterone, at saka HER2. Kaya tinawag na triple negative breast cancer. Okay? So, ayun. At least, naintindihan natin. So, ang breast cancer is either HER2 positive or HER2 negative. Mamaya kasi, ang tatanungin mo, ano bang mas maganda? Triple negative breast cancer or estrogen progesterone receptor positive. Or HER2 positive. Siguro in the preceding discussion meron po. Breast cancer is either HER2 positive or HER2 negative. The HER2 gene helps control how a healthy breast cancer cell grows. Di ba? Sinabi ko na kanina. Itong gene o protein na to ay tumutulong na dumami yung cancer cell mo. Kaya kailangan kung positive ka, ay pigilan siya. Okay? Yun. What is HER2 positive breast cancer? Ito na po. Breast cancers with HER2 gene amplification or HER2 protein over expression. Di ba sabi ko, meron po tayo pero may mga tao na sobrang dami po. Kaya tinawag na amplification or a HER2 protein overexpression are called HER2 positive in your pathology report. So, yung biopsy, sasabihin niya kung anong grading yung cancer mo, pero dito sasabihin niya kung positive ka. So, HER2 positive breast cancers ito na po yung pinag-iba. HER2 positive breast cancers tend to grow faster and are more likely to spread and come back
compared to HER2 negative breast cancers. Ibig pong sabihin, kaya kailangan pong malaman kayo kung positive po kayo kasi yung cancer mo ay mas mabilis lumaki, kumalat, at kung ikaw ay naka-recover, ito yung mga cancer na nagre-recur, bumabalik. Ang masakit po kasi, siyempre, kung tinanggalan ka na ng breast, ay pag bumalik, ibig sabihin, hindi na dun sa breast. Na-realize niyo po yon? Bumabalik na sa lungs, Tama. sa buto. Kasi sa tulad dun sabi mo, mami, hindi lang naman yung HER2 receptor na yan ay sa nasa breast. Yun. So, babalik na siya sa ibang lugar. So, Kaya, delikado, ma'am, kapag positive. HER2 positive. ang kagandahan po kasi sa positive, i-discuss din po, di ba, itinatarget po natin yung HER2 gene. Sila po ay mas sensitive din naman sa gamot. Kasi meron pong specific na gamot na ibibigay para sa HER2. Okay. So, mabilis man siyang lumaki o dumami at kumalat, mas sensitive po siyang mapigilan kasi meron pong pangmuksa Yun, tama. dito. Kaya kung naka-recover ka, very good. Kaya lang po, hindi po garantiya na hindi na po siya babalik. Pwede pong bumalik. May. So, ibig sabihin, not all. So, it may come back at mas grabe na yon kasi sasabihin sa'yo, meron na sa lungs, sa brain, sa bones, at saka sa liver. Okay? So, ganun po yon. But there are medicines, yun na po sinabi. Ayun na. But there are medicines specifically for HER2 positive breast cancer, kagaya ng trastuzumab, yung Herceptin po. O yun, orally taken. So, yun po yung pinag-iba. Sana maintindihan nyo kung yung ang ibig kong sabihin. Si HER2 positive ay mas mabilis lumaki at kumalat at kaya lang po ay meron pong specific na gamot para puksain si HER2. Siyempre, kung negative ka, hindi mo nabibigyan. Okay. So, pero, ito ang napupuksa, according to studies, ay effective naman po yung ibinibigay na specific medicine para dito, kaya lang po. Pagka ikaw naka-recover dito, it doesn't mean that it will not come back again. So, meron pong mga after treatment follow-up para ma-monitor nyo kung bumabalik ba siya o hindi. Ganun po yun. Okay? Next. Ito na. Ito na po yung Stages. stage 0 breast cancer. Ibig sabihin, used to describe non-invasive. Yung salita lang pong invasive So, hindi po siya yung matapang na i-invade niya. Di ba yung pag sinabi nating invade, papasukin mo yung hindi mo dapat lugar. Sa gera, papasukin mo yung lugar ng kaaway mo. So, kung sinabi ng non-invasive, doon lang po siya. Siya man ay, kung masamang tao siya, doon lamang po siya. Hindi siya magkakalat. Okay? So, used to describe non-invasive breast cancer such as yung ductal carcinoma in situ. Doon lamang po, sa ducts. Hindi siya lalabas po doon. In stage 0, there is no evidence of cancer cells or non-cancerous abnormal cells breaking out of the part of the breast in which they started or getting through to or invading neighboring normal tissues. Kaya yung pag sinabing ductal carcinoma in situ, doon lamang po siya sa ducts, kung saan dumadaloy po yung gatas ng baba, yung pag milk. Doon lamang po dumadalo yung milk. Doon lamang po siya, nakakonfine lamang po siya. Hindi siya lalabas doon kung saan siya naruroon. Okay. So, yun po yung stage 0. Marami pong nakakatch na cancers na at the stage of 0. Okay? Pag sinabi namang stage 1 breast cancer, describes invasive breast cancer.
yung in-explain po ko kanina, cancer cells are breaking through to or invading normal surrounding breast tissues. Kaya medyo nakawala na siya. Lumalabas na siya sa kanyang teritoryo. So stage 1 is divided into subcategories known as 1A and 1B. Hindi nyo na kailangang malaman pa nito sa mga oncologist na po ito. Okay, next. So lumabas na yung sa stage 1 In general, in-explain niya rin pala. Stage 1A describes invasive breast cancer in which, ito na po, kasi kaya po importante na malaman kung gaano kalaki yung bukol. The tumor measures up to 2 centimeters. May imagine niyo po yung 2 centimeters. Ganun lamang po. Kung hindi ka sensitive, hindi mo makapa. Yung 2 centimeters tama. na yan. Tama yung sinasabi mo, ma'am. Paano kung malaki, dense pa yung ano? Yung dense yung breast mo. Oo. Hindi mo talaga Totoo makakapa, yan. lalo na kung hindi mo talaga kinakapa. Yun, tama. Isa pa Kaya yun. it needs practice kasi your palpating hands become sensitive as you practice doing it. Yun. Kaya yon hindi talaga ma-appreciate. The cancer has not spread outside the breast. No lymph nodes are involved. With D. So, yung lymph nodes ay hindi pa kumakalat. So, ibig sabihin, nandun lamang po yung tumor. Stage 1A po yon. Good for you if you are detected at this stage. Kasi very good prognosis. So, stage 1B describes invasive cancer in which there is no tumor in the breast. Instead, small groups of cancer cells larger than 2 millimeters. Millimeter na po ito, but not larger than 2 millimeter. Millimeters are found in the lymph nodes. So, pumunta na siya sa lymph nodes. Pero ang pinag-uusapan po nito ay millimeters. Madami. Ma-imagine nyo kung ang lymph node po kasi, kahit subukan nyo po sa inyong kilikili, wala kayong makapa. Yeah. So, normal na lymph node, hindi nakakapa. So, yung 0.2 millimeters na nagkumpul-kumpul na, nakita po sa lymph nodes, ay positive na yon. So, Kaya ma-realize. napakahalaga talaga, Doc Eugene, nung self-breast exam, hanggat maaari, dapat talaga ginagawa. Oo. Kaya yung millimeters na yan, a normal lymph node should not be palpated normally. Yun. So, pero pagka di ba kayo pa mismo, kung kayo po ay may sore throat, may tonsillitis, may ubot sipon, makakapa nyo yung lymph node nyo dito. Yeah. Makakapa nyo yan. At masakit. Masakit yun, tama. Kahit sa singit, makakapa nyo yun. Pero usually sa kilikili, pagka meron din yung talagang infection, nakakapa nyo rin at masakit. Pero kasi sa cancer, hindi siya sumasakit. Hindi naman, pain is not a manifestation of an enlarged lymph node unless talagang malaki na siya, talagang sagabal sa kilikili mo. Okay? Alright. There is a tumor in the breast that is no longer than 2 cm, and there are small groups of cancer cells larger than 0.2 millimeter. Yung sinasabi niya kasi, talaga inulit lang pala, napakaliit po ito. 2 millimeter. Kahit tignan niyo po sa measurement ay talaga napakaliit. Okay? Stage 2 breast cancer is divided ulit. So, 2A and 2B, siguro, skip na natin Okay, to. sige. Sa oncologist na to. Yan, dito na tayo, sige, ma'am. saan mo isiningit yung fish? Dito, ma'am. After nito mga to, yan. Sige, pumunta po tayo doon sa fish muna. Fish. Kasi ito po ay ginagawa pa rin sa pathology. Fluorescence in situ hybridization test. Ito po, kaya tinawag na fish, pero hindi na
I can understand what it means. Pero para lang intindihan niyo po, ginawa na po yung hormone, yung estrogen, progesterone, yung HER2 ginawa na rin. Bakit kailangan mong pa-fish pa to? Oh, bakit kailangan pa natin ng fluorescence in situ hybridization test na napakamahal? Meron ding immunohistochemistry, pareho lang po sila. This is used to figure out a breast cancer's HER2 status. Kasi pwede kang mag-positive HER2. Or bibigyan ka ng result na equivocal. Anong gagawin mo sa equivocal? So, yung doktor, kahit yung laboratory, hindi siya makapagbigay ng definite na positive or negative ka. So, ilalagay niya na equivocal. Ngayon, ito ay mas mabusising pamamaraan para malaman kung ikaw ay positive. It will definitely give you a definite diagnosis, positive or negative. So, it measures the number of HER2 genes in breast cancer cells. Yun na yun. Diba? If a breast cancer cell has too many copies, pag Tama, marami ito. po siya of the HER2 gene, it makes higher than normal numbers of HER2 proteins. Diba sabi ko, meron tayong HER2 proteins. At ang sasabihin niya, positive ka. Pero meron ding konti lang ang HER2 niya, kaya nagiging negative. What if pagka positive, may scoring po kasi ito, 0 to 1, ganon. So, siya ang magsasabi na masyadong dumami yung HER2 mo. So, magiging positive ka. These proteins act as receptors on breast cancer cells and receive signals that stimulate the growth of the cancer. Di ba sabi ko kanina, ito po yung tumutulong. Yung imbes na puksain niya ay lalo pa niyang, sige, sasabayan kita. Yeah. Yung ganon. So, tutulungan pa niyang dumami yung cancer. Kaya itong fish, kung ni-request po ito ay para lamang po. Again, hindi para gumastos ang pasyente, pero mas definite na pag sinabing positive ka, you are HER2 positive, bibigyan ka ng gamot na specific for HER2 positive. Okay? Yun. Kumbaga, panigurado ito, ma'am. Oo. Panigurado itong Kasi kung HER2 negative, fish you don't... to. Oo. Kasi kung HER2 negative ka, you don't need it. Mm. It will not affect. Kasi, like for example, kung tawag nito, hindi ka nag-fish test tapos tinanggal lang. Or Hindi nila alam. Hindi nila alam. Tama yun yan, tama, ma'am? Hindi nila So, hindi napuksa yung receptor. Yes. Yung sinasabi natin na yun. Kasi yun ang it will stop. Oh. Yun na, di ba? Receive signals to stimulate the growth of the cancer. So mahalaga po mga kapatid itong to. Kaya nga baka iniisip kasi nila na yun nga, pineperahan lang tayo nung na to. Pero at least na-explain po sa atin yung kaigihan nitong fish test po na ito. No, mga kapatid, sana at least ay makuha po ninyo to kasi minsan baka kasi meron kayong kakilala diyan na nandito na sila sa stage na ito, na nandiyan na sila sa pinapa-fish test nila. So, at least kahit papaano by learning here, ay ma-explain niyo ng bahagya. 'Di ba? At least or ipasa niyo po itong link na ito para at least makita nila kung paano ano bang gagawin at bakit ba pinapa-fish test yung merong kakilala ninyong may breast cancer. Minsan kasi tulad nga na sinabi ni Doc Eugene, mahal kasi ito eh. Oo, medyo may kamahalan siya. So, mahirap kapag hindi po nangyari yung fish test po na yon. Okay? Sabi ko nga po, I have mentioned this several times in previous discussions that you have the right to ask. Yun. What is this for? At sasabihin mo, this is too much. Can I have any other cheaper laboratory examinations rather than this? Pwede kayong magtanong. Pero I am aware personally
this test is really expensive kahit yung immunohistochemistry na more than 25,000. Wow. Kaya lang po, kung ano man yung nasa, what are you thinking? Kung ano po yung dahilan, bakit? Para, if you are more aware of what's happening in yourself, Yeah. dapat tanungin nyo rin, why do I need to undergo so and so? Para i-explain sa inyo yung doktor. Karapatan nyo po nito. Kaya lang po minsan kasi, takot tayong magtanong. Yun. Tanungin niyo po. Karapatan niyo nga po yun magtanong. Yeah. Lahat po ng gagawin sa inyo, meron po kayong karapatan na itanong, ano bang ikabubuti? What do I benefit from this? Ganon yun. Para hindi kayo yung nagtatanong sa sarili nyo, you are facing a blank wall with no answers at all. So, kailangan yung itanong sa inyong doktor kung bakit kailangan pong gawin po nito. For you to be more knowledgeable about what's happening to yourself. Para hindi kayo nagdududa, baka sumobra na yung ginagawa ng doktor sa akin, pinapahirapan ako ng doktor, yung mga ganun po. So, kailangan nyo pong tanungin, bakit po kailangan nyo po ang mga to. Yeah. Okay? Totoo yan, mga kapatid. Sulitin nyo po yung doktor pag nakausap nyo na po sila. Oo, kasi minsan parang, minsan nadadala kayo doon sa simangot ng doktor. Siyempre, madami rin po sila kasing mga inaasikaso. Marami rin Hindi lang pasyente. naman kayo kasi yung siyempre, dami na rin Pero hanggat maaari, mga kapatid, pag nandun na, kausapin nyo na talagang lahat, itanong nyo na. Kesa ang itatanong ninyo yung kapitbahay ninyo. Na hindi naman nila alam kung paano nila sasabihin yun. 'Di ba? Hindi nila alam kung ano yun. Delikado, mas delikado, Dok, 'di ba? Kaya nga, there are many patients who would tend to trust their neighbors. Yung friends stories, pero hindi naman po magkakapareho. Yun. Kagaya niyang ito pinag-uusapan nating HER2 negative and positive. What if negative pala yung kapitbahay mo? Ikaw positive. Oo. Diba? Kaya kailangan niyo pong tanungin po yung inyong doktor kung ano ba ang pinag-iba, ano ba nangyayari sa akin, ganon. In fact, you can even ask your prognosis. Yun. Kasi lahat po dito ay nagdi-depend sa management and treatment po sa inyo. At sinasabi nga natin, yung cancer sa grading naman, diniscuss na natin, at saka yung klase. Iba yung grading, iba yung klase ng cancer na meron ka. So, ito po, yung pinag-uusapan natin ay pang-suporta sa ibibigay sa yung chemo and radiation. Ibig sabihin, kung bibigyan ka ng gamot para sa HER2, ay hindi ibig sabihin na hindi ka magkikimo or radiation. Ganun po. Tsaka nakikita ko dyan, Doc, yung ang tendency na malaman mo na ikaw ay may ganito na result, takot ang nangunguna . Kaya hindi na magtatanong. Parang aanuhin na po lang. yun? Pero yun nga, the more dapat tayo, kaya kailangan din may mga kasama yan para mag-push. Kung hindi man yung mismong pasyente, yung kasama magtanong para maunawaan. Tama. Kasi iba ng, tuliro na yan. Iba-iba na iniisip, iba na ang focus. Mamamatay yan. na siya. Totoo yun kasi meron stages din how to accept being a cancer patient. Yung una nga po ay denial. Wala, hindi siya maniniwala sa doktor at magagalit, anger, bago niya matanggap po ito. Siguro pwede rin natin I-discuss, opo. Kasi naintindihan ng oncologist, minsan magwawala pa yung pasyente. It's either magalit or sobrang lungkot niya, hagulgul na lamang po yan. Kaya maganda pa rin na kung kayo po ay may karamdaman na ito, you can also, wala kasi dito, you can also research total
meron ng pong YouTube University at saka Google University. You can also search what foods do you have to avoid. Mm. O, ganun yun. Kagaya ng alcohol. O, yan. I-explain na lang natin kung meron pa tayong pagkakataon. Pati yung foods you have to avoid. Kasi sabi, if you have breast cancer, ay refrain from eating saturated fats. Naku. Iba na naman po yun. Siguro ina-explain din po ni Ma'am Ses nito. Pero you can search it out kung ano yung kailangan mga pagkain na you should avoid. And of course, hindi po talaga nawawala lose weight and exercise. Hindi pa rin talaga mawawala po yan. Talagang Andyan pa nandyan rin na po. yan eh. Sa lahat ng karamdaman, kalakip niya yung lose weight eh. Oo. Well, anyway, so again mga kapatid, no, dito muna natin tatapusin. Oo, ito Doc. Kasi tutuloy na lang natin yung mga diagnosis sa mga susunod po nating talakayin. Pero again, no, tama yung mga sinasabi ni Doc Eugene, mga kapatid, na wag kayong mahihiyang magtanong. Lagi nyo pong itatanong ang present condition po ninyo, lalong-lalo na sa mismong doktor po ninyo na tumitingin po sa inyo. Iba pa rin po, ito po yan kasi baka yung ginagawa ng iba, magtatanong sa ibang doktor na hindi ninyo naman po doktor. Naku, mahirap po yun kasi hindi niya alam po yung background ninyo. Hindi niya alam kung ano na yung mga test na ginawa sa inyo. Kaya ang pinaka-reliable na makakasagot po ng present condition po ninyo, yung tumingin ng unang doktor po ninyo. Yan. Kasi mahirap yan. Pag tumingin, pumunta na naman kayo sa ibang doktor, punta na naman kayo sa ibang doktor, wala na. Labo-labo na. Yun nga. Yung tendency kasi, pag sinabi ng doktor na meron kang cancer, Ayan, tama hindi ka ma'am. maniniwala. Nagde-deny Pupunta nga. ka sa ibang doktor kasi naghahanap ka ng sagot ng tatanungan mo na sa gusto mong sagot. Yun. So, pupunta ka sa ibang doktor, isasabihin, oo nga, may cancer ka. Yung ganon. So, ganito lamang po, I'm not an oncologist. I'm not a surgeon either. Pero, I can understand what's happening. Kasi nga po, sa lahat po ng pinipresent po natin ito, ay kulang. Pahapyaw lamang po ito. Tama. Kaya kung pumunta po kayo sa oncologist, all the more he can give you much information than you expect. Kaya dapat kausapin niyo po yung inyong doktor kasi kailangan pa rin yung yung comprehensive history PE and history taking and PE sa doktor. Kasi sa history pa lamang po ay marami po siyang magagather na information from you na you should voluntarily give to your doctor para matulungan po kayo. Kasi if you conceal some things, ay paano kayo niya matutulungan? Kaya kailangan po yung history taking, rigid or comprehensive history taking, and PE po sa inyo. At supply all the informations the doctor wants you to give para po magtulungan po kayo mas madali. At when you build a good rapport with your doctor, all the more, mas maganda po yung pagtanggap nyo yung sitwasyon po ninyo. Yun. Alright, so I hope maliwanag po yun mga kapatid. At salamat po Doc Eugene at muli sa abot ng aming makakaya ay talagang ibibigay namin yung nararapat na impormasyon para po sa inyo. Okay? At i-announce ko lang, Doc, yung nanalo kahapon. Ayan, yung current standing last Tuesday. Current standing ng mga areas. Alright? So, nangunguna po last time ang Makati Central. Ayan. Sila po ang nangunguna. Meron po silang 18 na viewers. Ayan, during the Tuesday episode po natin. At pumapangalawa po ang South Border. Pumapangalawa po yung South Border. 14 viewers po sila noon. At pumapangatlo po yung aking grupo na 13 viewers Central East. At pang-apat po yung San Carlos. Ayan, 12 po sila, 12. And then yung Southeast, 9. And then yung Central South ay
Yan. Yan po yung current standing last Tuesday po, mga kapatid. No? So again, i-accumulate po ito ha, hanggang Friday po ito para at least mabibigyan natin ng pagkakataon na lahat po ay maka-join para po sa ating. At kung sino po yung mananalo ng pinakamataas, siya po yung mananalo ng 1,000 na sa transportation po nila. Yun. Alright. So yan po yung current standing po natin. Alright. So again, maraming salamat po. Bago tayo magtapos mga kapatid, hayaan ko munang makabati ang aking speaker and also co-host for this morning. Sige po, Doc Eugene. Sige. Magandang umaga po ulit sa inyo at I'm just trying to scroll yung aking cellphone just to see. Mga Southeast family, binagyo rin ba kayo? Binaha rin ba kayo? Wala naman tayong ngayon Wala na. Pero ganito lamang po. Sabi ko nga po, we are just trying to help you to share the knowledge we have gained para lamang po ay magkaroon po tayo ng mas magandang pagkaunawa kung ano po yung sakit na to. Yan. Hindi yung Tama. hearsay lamang po na kung anong nangyari sa kapitbahay mo, Yun din yun sa sa'yo. kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, or anybody else, your friends, ay hindi po pare-pareho na nangyayari po sa kausap mo. Yun. So, if you give unsolicited advice, mas maganda po, bumalik po kayo sa inyong doktor. Yun. Alright, maraming salamat, Doc Eugene. Doc Julie. Hello, maraming salamat. Ang nakita ko naman dito, kunyari, nagpa-check up ka at nalaman nga na may ganito kang karamdaman, more or less, dun pa lang sa result, may idea ka na kung ano yung mga nilalaman doon. Kasi mahirap din kasi yung magpapa-laboratory ka or what, pero hindi mo na maalam kung ano yung resulta. Kaya pag nakakita ka ng HER2, more or less, may may idea ka na. May ka. Kaya doon ako nagpapasalamat dito sa programang ito dahil nabibigyan tayo ng talagang dagdag kaalaman. Yes. At yun ang makakapag-ano rin sa atin na huwag tayo agad-agad matatakot kung ano man yung basta sinabing cancer. Ang doon, baka ikaw ay zero pa. Oo, pwede yun. Diba? Yun, nalaman natin, may 0, may 1, may 2, 3. Kaya pagka, magandang kaya wag niyong hahayaan na ma-miss yung mga topic na nandito. Kasi yun ang makakapagbigay sa atin ng mga, mga dagdag kaalaman. Maaring hindi ganun ka detalye or sabihin nyo, hindi naman namin naintindihan kasi mga medical terms or pero meron kayong idea na pag narinig nyo, nabasa nyo, yung lalo na yung mga HER2 na yan, naging positive kayo or negative, more or less alam nyo na kung ano ang mararamdaman nyo kasi aaralin nyo na rin mismo. Maganda rin yung nakikipag-aralan kayo para pag inaral nyo, matatanong nyo sa doktor yung hindi nyo na unawaan. Yun lang po, maraming salamat at kita-kita tayo bukas. Ang ko lang po, advice po nito. Kung kaninong doktor po kayo pumunta, magtiwala po kayo. Yun. Kung mas magaling kayo sa doktor, mahirap yun. Huwag ka na magpa-doktor. Bakit ka pumunta pa sa doktor kung mas magaling ka sa doktor? Magtiwala po kayo kasi walang doktor na sasabihan ka, i-advise ka ng ikasasama mo. Okay? Yun, tama yun. Saka yung maniwala tayo na walang aksidente. Lahat may kinalaman ng Panginoon. Yes. Pinadala ka niya diyan, magtiwala ka at hayaan mong ipag-pray mo yung doktor na yun mo. na mabigyan siya ng wisdom the more na maunawaan niyo yung inyong mga sakit. Unang-una nga kung tayo mga believers, sabi ko nga po, ay hindi naman po yung doktor nagpapagaling sa inyo. Yan. Ang Panginoon pa rin po. Pero pag nag-pray ka, di ba, kasama sa prayer mo, dalhin ka sa angkop na doktor na dapat tumingin sa'yo. Yun. So kung nandun na sa doktor,
mas magaling ka pa ulit. Ano ba yun? Answered prayer ba yun? Kaya dapat, magtiwala po kayo sa doktor nyo na makakatulong po sa inyo para kayo po ay bumaling. Kasi ang Panginoon nagpapagaling nga, pero hindi naman siya mag-oopera personally, Yun. physically sa inyo kung sakali. Diba? Kaya kung inoperahan po kayo, panalangin nyo po ulit na ingatan ng doktor yung mga kamay niyang gagamitin para kayo po ay operahan. That's my personal prayer always. Every time I do surgery, sabi ko po, ay kung paano niya ako iningatan sa lahat ng pagkakataon, mas kailangan ko siya ngayon. Ganun ako manalangin. Kasi I cannot do anything apart from Him. Pwede ako magkamali anytime. Kaya kung kayo po ay pumunta sa inyong doktor, ipinalangin nyo, answered prayer po kayo, huwag nyo nang awayin o turuan. Maniwala po kayo sa Kanya. Yun. Alright. So I hope maliwanag po yun. Maraming Conrad, salamat. Gusto ko lang i-clear. Kasi nung nag-re-replay ako, habang tinitignan ko yung mga umaabot tayo ng 356 comments. Opo. So, doon pa lang, natutuwa na ako. Kahit hindi pala ako dapat mag-base dito. Mm. Kasi sabi ko, ay teka, parang mali. Pero sumusunod eh. Kaya maraming salamat doon sa mga hindi namin nababate or nandun po yung unity ng inyong mga grupo. Tsaka before I forget, di ko nakakalimutan kong sabihin, October is Breast Cancer Awareness Month. Uy. Ayun. Ayos Kasama pala. po yung cervical cancer. Kaya pala. Alright, saktong-sakto pala yung tinatalakay natin. No? So again mga kapatid, tutuloy na lamang po natin itong discussion natin sa mga susunod. Kaya tune in po at para at least marami po tayong makakuhang kaalaman patungkol po dito sa ating tinatalakay. Alright, pero mamaya mga kapatid, keep tuning in. Napakaganda po ng mga tinatalakay po dyan sa ating programang The Baptist Lunch. At mas maganda mga young men at young ladies, keep tuning in po kayo dyan sa ating programa po na yan. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.